mga lodi, no? Ito yung job order natin. So ayan. Yan. Ito bahay ito ng tangke. So, ang problema ay magkaiba yung sa actual na sa site kaysa dito sa sketch na binigay sa atin ni architect, no? So ito walang pedestal yan, merong pedestal ito. So ayan, may dalawang pedestal. At ito wala, no. Nangyari, pag-usapan namin na ako na lang daw ang bahala diyan dahil may obstruction doon, no. Yung mulberry ayaw nila paputol. So nagbago lahat, no. So ang ending, didiskartehan ko na lang yan paano natin ano yung ano diyan, yung pinaka bahay nitong water pump. So ganun talaga, no. Hindi talaga may iwasan yung mga pagbabago ng trabaho pagdating sa site, no. Kasi actual, magkaiba yung actual kaysa doon sa plano. So mga lodi, no, ang diskarte natin dito kasi supposedly may pedestal ito, no. Wala, hindi sila naglagay. And then wala naman tayong paraan para makapaglagay tayo ng poste gaya nyo. So manipis lang naman tong kanilang flooring, nasa wala pang 10 cm tong flooring nila. So binutas natin ng silsil, then binaon natin yung tubo. Yung tubo niyan ay 60 cm yung tubo niyan. Tubo na to, yan, binaon natin yung todo yan. Ngayon puputulin natin to, tapos hiwaan natin para maipasok natin yung tubo gaya nito, ito, yan. Ayan, pinutol natin yung tubo, then hiniwa natin ng 4, then ito hiwaan din natin to para lumiit, ipasok natin dyan. Yan, bago natin i-welding. So yun yung diskarte natin. At ito napakatibay nito. Ayan, napakatigas, napakalalim ng baon niya. Sa 60 cm ang naibaw natin na tubo dyan. So ito ang ginawa natin load din, no? So ayan, pansin nyo yan, may hiwa na 4, din ito iniwaan din natin para tumikom yan, para bumuka. Then saan natin ito, isang pack, then paluin natin to, pupukpukin natin hanggang sa sumikip, hanggang sa makuha natin yung eksaktong sukat nito. And then saka natin ngayon i-welding. At napakatibay niyan. So ito yun. Ito rin, napakatigas. So yun lang ang paraan natin para maibaon natin, kasi hindi natin pwedeng ibaon ito ng diretso, no, na hindi natin yan putulan. Masisira tong tubo, no, pag ibinaon natin ng yun ang pupukpukin natin, masisira. So ito yung nagawa natin ngayong araw na to. So sinukat lang natin yan para sa dalawang yero, para hindi na tayo nagtatabas pa, no? Sakto sa dalawang yero yan. Then bukas kakabit natin itong yero na putol na natin. Langanin rin kasi pagka ikakabit pa natin ngayon, langaning oras na. So ito gamit natin ay 1x2, no? Wala tayong pinabiling materials dito, kundi puro tira-tira na lang yung materials na ginamit natin. Pati itong yero, tira natin to, kaya wala nang biniling materials. Dito mga lodi, no, dahil ako lang mag-isa, itong yero kasi pag matagal na yan nakalatag gaya niya, no, ayun, yero na yun, napakapakan na. So lumapad na. So sukat ng yero is 110, no. Ito ay umabot na siya ng 114, 115, kaya lumapad na. So dito, lumagpas na tayo dito kung hindi natin gaganyanin. Ginawa ko, nalagyan lang ako ng tukod dyan para umangat. Then ito, direct screw na natin tong kabilang side para magpantay dito sa kabila. Ito, sa kabila, ayan. And then tatanggalin ko yung tinukod ko dyan para bumaba yung yero. So yun, pag lumapat na yan, magpapantay na sila.
So ganun lang diskarte natin kapag mag-isa lang tayo, no. At mahirap mag-giyero ng ano, mag-isa, yung gagaya may hinahabol kang clearance. So yan lang para yan, no, mai-insakto nyo yung clearance dito sa kabila. Kunti lang naman, mga around 3 cm lang naman. So mas maganda na yung ipantay na natin. Yan, pag tinanggal ko yan, lalapat na yung yero. At least hindi na tayo problema sa clearance dito sa kabila. So mga lodi, no, marami ang nagkakabit nitong tubular na ginagawang pamakuan. Yung 1 by 1, no? Marami ako nakikita nito na ito ay nakapalapad, no? Nakahiga. So yun maling mali, no? Dahil yun malambot. So dapat nito ganyan nakapatayo. Yung nagiging problema kasi nito pag ganyan patayo, ang maliit lang yung pag ano mo ng thick screw, yan uno lang. Unlike kung nakapalapad mo naman malapad, no, dito. So ang solusyon diyan ay wag manghuhula, no? Yung ginawa ko diyan pag nagti-thick screw ako ay may ano yan, may guide. Hindi, minamarkahan ko ng quintil pin para pag nag-thick screw na hindi na naliligaw. So wag nyo gayahin yung nakadapa. So dapat ganito, yan, nakapatayo para mas matigas. So mga lodi, no, ilagay na natin yung stigmatic magkabilaan. Ito hindi na inabot ng oras, no, yung side na to. At ito kasi mga retaso na ikakabit natin dito. So dito, ito yung pintuan niya, ilabang ko na. So dito tayo maglalagay ng cylindrical. So ilabang ko na para hindi na mahirap magsalpak ng cylindrical. So preparasyon na yan para pag dumating yung cylindrical sa Monday ay may kabit na. So bali pangalawang araw ngayon, no. So itong yero niya, yung ano natin dito ay 10 cm. At ang pinaka ano natin dyan na parlina at saka sanipa ay 1 by 2 na tubular. Kaya dito pinalagpas ko yung kapirasong yero para hindi naman mabasa yung tubular, no, pagka umuulan. Kasi malulusaw yan pagka yan ay nababasa. Yun ang ayaw ng mga tubular pagka nababasa. So magkabila ang ganun din. So yan, no. Talagang nakakwenta na yung ano, yung ating pamakuan para sa dalawang yero. Okay. So ganito mga lodi, no. Kaya ganito ang ginagawa ko kapag naglalagay ako ng bisagra na cylindrical dito sa tubo, no. Karamihan ang ginagawa ay nirerekta nila dito, lagay yung cylindrical. So pwede naman yon, kailang problema yung bukas nun hanggang dito lang, no. Nasa 90 degrees lang ang bukas nun. So kung gusto mo yung 180 yung naitutupi hanggang doon sa kabilang side ay ganitong gagawin, no. Ngayon ito siya, no. Yan, ganito ang pagkakapit natin. Yan, dyan natin siya ngayon ilalagay para pag nagbukas tayo ay nakakarating hanggang dito sa kabila, no. Huwag nyo ilagay ng direct sa dito dahil minsan ano pa yon, gumaganit dahil nag-iipit dito sa magkabilang tubo. So ito yung pinaka the best na diskarte. Yan. So ito mga lodi, no, tapos na tayo dito at tingnan nyo ito yung bisagra natin. So yan, 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 nakalabas siya, may flat bar. So ito pag binuksan natin, ayun, pag binuksan natin, no. So ayan, nakatupi siya dito. Ayan, ayan, naisagad natin. So pagdating dito, ayan ang itsura niyan. Yan. So kung mga tubular yung mga tubong gamit nyo na pintuan, so ganyan ang gagawin nyo para maisara nyo maibukas nyo ng maayos. Okay, so yun. Kasi kung dito lang yan, ang bukas niyan hanggang dito lang. Ayan, kasi bubunggo na. So ayan, malaki ngayon yung kanyang bukas. So yung lock natin na ginawa ay ito lang, no. Lalagyan na lang nila ng kandado dito, yung boots na yun. So ito, tapos na ito mga lodi, no. Yung nasa kabila noon, yung bakante ay sintadahan daw yun.
So yan lang, puro steel matting lang yung ginamit natin dyan. At mga scrap na materials yung pinagamit sa atin. Dahil napakarami ng tubo, no, na scrap. So yan lang. Okay na, goods na. So bukas another job order naman tayo.